Attorney Conti, your assessment dito sa unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It was fantastic. Kakaiba yung feeling na kaso mo na yung pinag-uusapan. Nakailang hearing na rin kasi ako na napanood. Tapos sa totoo nabora ko eh. Di ba parang salita lang ng salita. Pero ito ay kakaiba dahil una makaka-relate ka on a personal level and then pangalawa, engaging. Sa totoo lang ang naging mga presentation. Kaya parang binabawi ko na magiging boring ang susunod na 4 na araw. Inaabangan ko na ang susunod dahil sa totoo lang para sa akin tapos na ang laban, tapos na ang boxing for confirmation na ito ng charges at ang dapat na natin paghandaan ay trial. So malinaw po para sa inyo sa mga inilahad kahit opening statement at paunang submission pa rin po ng prosecution na malakas yung kaso laban sa dating Pangulo. If they proceed at this rate with this in this manner, definitely will say that the prosecution is not only prepared for this hearing but also trial ready. The way they refer to evidence as concise and as precise as possible. So today they've presented, to be frank, there's a subtext to the proceedings. Absent po ang akusado or ang suspect. Pero mukhang present na present siya sa pamamagitan ng mga videos niya. At ang ganda ng pagkakaklip, pagganda ng paghahanap nila ng mga videos. At ito ang hindi ma-deny. Siya talaga yung nagsalita dun sa mga videos na yun. Sa mensahe naman po ng defense, no? Parang nabanggit din po kayo ni Attorney Kaufman pero without naming you, yung war on drugs is war on poor na kinounter niya po with all the things that the former president did. Ano po ang assessment niyo dito sa naging opening speech ni Kaufman? So, sa opening speech kasi hanapan mo ng... Sa totoo, pwede ka naman maging political pero hindi ko inaasahan na it's more political than substance. Kumbaga, para pong sopas, parang 3 piraso ng macaroni lang ang nahagip ko. Kung ano't ano man, natutuwa ako dun sa mismong pagbanggit ng argumento po namin na the war on drugs has turned out, and just to correct it, has turned out to be a massacre of the poor. This is something that is now being proven by the prosecution. So, I'm happy ako na I'm thankful that that has been put into the records of the court. But all in, I am still eagerly awaiting for the defense presentation because kung baga sopas, baka nasa ilalim yung dagdag na macaroni, yung noodles. Kaya I think that's Thursday. Yun ang mukhang umaatikabo. Pero yung bukas, particular ako sa counts 2 and 3. Sa ngayon kasi DDS pa lang bukas presidential era at doon ako buhay na patunay. Okay. Yung kay Kaufman din po, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina nakausap natin na nasagot daw po point per point yung ni-raise din ng prosecution and like yung uungkat ulit doon sa hindi dapat pag-cooperate ng Marcos administration. Ito ba dapat pang napag-uusapan at this point? So one, kung nasagot point for point, well, I beg to disagree. Maybe we saw a different kind of proceedings ba, or we heard different statements. But as to the issue of cooperation with the ICC, sa totoo, initial pa lang, pauna na, sinabi na nung judge na ito ang ating patakaran. Hindi na natin pag-uusapan ang natapos ng pag-usapan. Itong issue ng cooperation, hindi ito ang tamang panahon at hindi ito ang tapos na ang usapan tungkol dyan sa totoo lang. Kung ano man, sayang yung oras na pwede sanang na-devote towards rejecting the arguments of the prosecution. Pero tingnan natin kung sa susunod mas ma-process ng defense ang kanilang oras. Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Thank you po.